Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Dapat yung malaman na ngayon pa lang, kapapasok ito ha. Oo, kung sakali raw iboboto muli ito si Pinky, sisiguraduhin niya raw na kung ihalal siya muli ng committee bilang chairman, ano sisiguraduhin mo? Na may hearing sa November 14? Pwede ba, please lang, tigil nyo na yung mga pagpapanggap nyo. Nagretiro ka na, di ba? Nag-resign ka na. Gusto mo na naman mangulit? At outgoing NBI, Jaime Santiago, confirmed that Bonget is finally accepted his resignation. Ay hindi na kinakaya nito ni NBI Director siguro yung mga utos. Good job yan, Director. Good job. Kasi mga kasama, kung matatandaan nyo, alam nyo, hindi naman talaga against ito si NBI Director sa mga Duterte. Bagkus talagang gusto nyo ang mga Duterte, yung pamumuno. Wala tayong magagawa kasi nakapesto at ginawa siyang director. Ngayon, siguro inuutusan, inaatasan, ayaw niya nang gawin. Ayaw niya talagang gawin. Kaya nag-resign. Finally, ito na. Yung mga balita ngayon. At pagkakakulong sa isang politikong kurap bago magpasko, malabong mangyari. Yan ang aalamin natin. Sana, may mapanagot. Baka kwentuhang kutsero na naman ito. Diba? Panagutin bago magpasko para mas mabisa, mas mabilis. At ito si Bungit-ngit ay nagdeklara ng alamin natin kung ano yung kwento rito. Pasok. Sa loob at labas ng bansa, tila magaling mangako si BBM. Binatikos ng mga netizens ang pangako na naman ni BBM ng isang magandang pamumuno sa 2026. Ayon sa balita, President Marcos declared the Philippines ready to take the helm of the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, in 2026, promising a leadership anchored on practical, inclusive, and measurable initiatives that will directly benefit the region's people. Sa mga pangako ni BBM sa Pilipinas, may natupad ba? Sa bagay, ang usapan lang ay mangako. Hindi naman kasama sa usapan ang tutuparin ang pangako. Ngunit ang malaking katanungan ng sinabi ko na nga sa inyo, pinangakuan na nga kayo Ang gusto nyo patuparin. Hindi na kayo nasanay. 2022 hanggang ngayon, wala nangyari. Ang lahat ng pangako, kwentuhan na lang yan. Kwento nyo sa pagong. At kami ay hindi na maniniwala. Diyos mio naman, Marimar. Ang hirap makaintindi ng iba na talagang pinagtatanggol pa itong si Bungit-ngit. Ilang beses yan nangako. Bilang sa mga kamay nyo, hindi nyo na mabilang. So isa-isahin natin ang mga pangako na wala naman talaga nangyari. Continuity ng Bill Project. Saan? Wala. Nangako na ano yung pangako? Pagpapatuloy, di ba? Yung bill, wala. Nangako na babayaran ng utang ng Pilipinas, wala. Nangako na hindi makikialam sa ICC, wala. Nangako na hindi makakailam sa mga usapin sa Kamara. Diyos mio, wala. Ganyan. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Kaya sa mas magaling, wag na kayong boboto ng mga lutang. Paano nyo muna sabi lutang? Yung pagbaha na lang Diba? Inutusan ng mga Pilipino. Inutusan, ipunin ang tubig ulan para may magamit. Katatanim pa lang, inani. Hindi ba lutang? Ang hirap ko Hirap na hirap mag-isip tigilan natin yan. Basta alam ng taong bayan. Bakit wala sa photo? Kakahiya siguro Baka ikinahiya ng mga Asian Summit ito tama ba? Asian Summit? Oo, Asian Summit nga. 28 Asian Summit, Japan Summit. Kahapon.
Wala! Bakit? Siguro baka mamaya birahin siya dyan eh. O pagsalitaan siya ng, alam nyo na. Kasi nababalita na tayo sa iba't ibang panig ng mundo, na bansa. O gaya ng kawawa nga yung isang Pilipina. Oo, papasok sa immigration. Sabi sa kanya, flood control! Ano sabi? Flood control this way. Di ba nakakahiya ang Pilipina? Kahit hindi siya may kasalanan. Oo, nagpapalit ng pera sa, ano ba bansa yun? Nakakalimutan ko lagi. Sa Europe yun eh. Norway. Isang kamag-anak nung isang news anchor. Ayaw palitan. Bakit? Baka daw galing sa anomalya. Kita nyo, nakakahiya. Damay ang mga Pilipino. Meron nga nag-comment maski dito sa, sa Japan. Kinakahiya. Ito nga, Japan. Kaya pala, Japan naman pala. Kaya naman pala, kilalang kilala. Kaya hindi pumunta dahil kilalang kilala kung sino nakaupo ngayon. Baka sa susunod na summit, kung kailan ba, ilang taon ba pagitan ng summit? Ba every year ba yan? Paki-correct na lang po ako kung every year yan. Kung tama o mali man ako. At dito tayo mapunta. Senator Marcoleta, binunyag ang pagkawala ng docket number sa DPWH case sa ombudsman. Pinagtatakpan yan, Senador. Oo. Sinungaling yung mga nakaupo dyan, lalong-lalo na yung gustong tumakbo ng vice. Sino ba yun? Di ba may pangarap nga, may nagsasabi, may bali-balita na gustong tumakbo ng pagka-vice presidente. Sino nga yan? Alamin nyo na yan kung sino magsasalita dito. Sila, bakit yung docket number hindi nyo pinatuloy at nawawala? Di sana natuloy yung pagsampa ng kaso sa DPWH. Pwedeng magtanong ng paiba naman. Mr. Chair, gusto kong tanungin sana ang ating secretary. Kasi noong September 11, 2025, kayo po ay nag-file ng criminal complaints doon sa 20 opisyalis ng DPWH, DEO, 1st District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then-acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Wala na. Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa gabing 6. Yung po kasing 4, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, 20 po kasi yung opisyalis na yon, no? Na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the 1st District of Bulacan. Yung pong 4, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended, pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ako po tinanong yun, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto. Halimbawa po, yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya walang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po ikasali doon sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. Bakit nga inalisan? Sagutin mo. Bakit inalisan nyo ng docket number? Ang hirap eh. Alam niyo ba yung ibig sabihin yan? Yan ho yung pwedeng na i-file mo. Kasi parang bibigyan ka ng docket number niyan. Tapos, pag-aaralan ng piskal. Kung tama ako pag-aaralan ng piskal at pwede nang madesisyonan ba yon o pwedeng magtuloy, pwedeng pag-aralan at pwedeng madismiss. So, nawala yung docket number. Ibig sabihin, wala mapag-aaralan.
walang maipapile kung sakasakali. Ano nangyari? Bakit tinago? So, ang epekto po ng September 15, 2025, ito po yung pinile ni Acting Mayor Baste Duterte. Yun na. So dahil naalisan po ng docket number yung final niya, dahil na-cover po ng office order, yung pong ombudsman natin nakaligtas. Yun yung nasasabi ko sa inyo eh. Yan ay usapin na pinal ni Senador ni Mayor Baste Duterte kasama si Attorney Torion para doon sa kidnapping case ni Tatay Digong. Kidnapping ho ang kilaso. Ngayon, merong kasing merong siyang ugong-ugong noon na hindi pa siya ombudsman ano pa lang siya, Justice Secretary. Ngayon, minadali. Nawala eh. Kasi pag meron kang docket number, meron kang case, hindi ka na pwede maging ombudsman. Nawala yung docket number. At minadali. Wala nga clear. Hindi nga natin alam kung yung clearance ba na binigay sa kanya ng Supreme Court, okay ba yun eh? Ano nangyari? Mabilis ang pangyayari. Naganap ang dapat maganap. Kaya tinatanong ni Senator Marcoleta kung ano ang nangyari sa docket number na yan. Kung yung docket number na yun ay sumulong, hindi magiging ombudsman ito. Kasi may kaso. Tuloy. Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Yun na. Sa mga tweet, hindi sa active case. Kita nyo? Kaya po si Ombudsman ay nakakuha ng clearance. Yun mo. At nakalusot po yung aking kaibigan, Crispin Remulla, as now the Ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong pinail ay covered po eh. September 11 po kasi, sa mga tweet, kung naalis din po ng docket number yon, nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa mga tweet, kung makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension. Because they became cases under evaluation. Tama. Napansin po niyo, Secretary? While it benefited the Ombudsman, the applicant Ombudsman at time, hindi po nagkabisa yung suspension ninyo. Because both of these cases were covered under the order issued by Dante Vargas. So may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtiyagaan mo yung putik na idudulot nito. So nasaan po ngayon yung suspension? Opo. So hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action. Pagka-file na naman. Magaling din ito eh. Ano yung immediate nyo naging action? Paano nga yung action na pinail noong September 25? Nung kaso ay ito nga po, no? Nag-show cause order kami sa lahat to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismiss. Nagpa-show cause order na kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them, no? And in the process of that, when we received the suspension order from the Ombudsman, sinuspend na ho namin at nag-appoint. Which is effective, yun ang sinasabi ko. Opo. Pero right now po, hindi naman po ginif. So right now, they are all suspended. No? At ongoing na po yung administrative process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, tuloy-tuloy lang po kami, Mr. Chairman. Mr. Secretary, nakikita ko po kasi dito, meron kang USEC for Regional Operations. Merong isa ring USEC for Regional Operations. Parang si USEC Bisnar yata, Luzon. O ika naman, no ka rin ka USEC. Pasensya na po kayo, Kapampangan kasi kaya. Visayas, Mindanao. Pero, Mr. Secretary, yung DPWH Undersecretary for Luzon has responsibilities that include, among others, overall supervision and control over operations of all regional offices in Luzon, control over all DPWH funded infrastructure projects, including those funded by other agencies and implemented by the DPWH in his area of assignment. Tama po.
Tama po, Mr. Chairman. So, napakalaking responsibilidad po ito. Pinagtyagaan ko pong ipagtanong ang pinanggalingan po ni Yusek Bisnar. Medyo nakakabahala po. Pasensya na po. Noon pong August 15, 1998, Yusek Bisnar, hanggang October 4, 2000, or 2 years and 1 month, kayo po ay nasa PHAU Headquarters Support Service, HSS. Ang ibig palang sabihin ng PHAU, ito po yung Personnel Holding and Accounting Unit na nakakabahala po ang kalagayan sapagkat ito po pala ay mga police personnel assigned to PHAU for various reasons, including secondment to other agencies, those on study leave, or those under floating status, such as personnel with pending criminal investigation, etc. etc. Agoy. And then, nakakabahala nga yan, Senador. Dapat yung mga ganyan na meron ano tawag doon? May record na, o dapat hindi na ginagawang Yusek. Dapat wala nang ganun. Baka malakas. Outgoing Director Jaime Santiago confirm that Bonget is finally accepted. Salamat naman at pinakawalan nyo na. Kasi ang mama, hirap na ho si General Santiago na sundin yung utos nyo. Sino man ang nag-uutos, di umano. Kawawa naman. Dahil lagi na lang siyang tawag doon, i-stress. Alam niyo si General, hindi ko talaga pero ang puso nito, alam ko hindi ito talaga laban sa Duterte. Hindi ito laban sa Duterte. Oo, ang boses nito, Duterte talaga ang boses nito. Kaso nga lang, siyempre, BP Sara, nung okay pa sila ni Bungetngit, akala siguro, hindi magkakaroon ng alitan. Ngayon, siguro, tinatabla na si Bungetngit. Okay lang yan, General. At least, pinakita mo sa sambayan ng Pilipino na tumiwalag ka na doon sa mga hindi magandang ginagawa sa taong bayan. Alam sa inyo. But today, I was informed that the President have finally accepted my irrevocable resignation. So within the day or these days to come, lalabas na ang order, magkakaroon na kayo ng panibagong leader. Ako'y hayaan yung magpasalamat ako sa inyo during my stay here, mga suporta ninyo. Maraming salamat sa inyo. So, ituloy nyo lamang ang maganda natin nasimulan. At sana yung ayoko magsabi kung sino, baka makuryente ako . No? But definitely, an order will come out within the day, tomorrow, or basta within the week. So, maraming salamat sa inyo. Hayaan nyo sumaludo ako sa inyo sa huling sandali. Expect nyo na kung sino ipapalit sa kanya. Baka magulat kayo Diba? Ang tanong dito, malaking tanong lang. Pwede bang maging director ang isang hindi attorney? Kasi baka mamaya hindi attorney ipasok sa ipalit dyan bending dalo na naman yan. Diba? Kailangan attorney pa rin. Mas maganda, yung walang partisan, walang pinapanigan. Non-partisan ika nga. Maganda yun. Independent commission dapat ilabas ang resulta ng naunang investigasyon. Tama. At bago nyo ipagpatuloy ang pag-iimbestiga wala. Aabot ba ng Pasko? May makukulong? Ang tanong. Mamaya sasagutin niya ni Manong J. Sonsa. Ano ba ang meron? Para malaman ng taong bayan, ito na. It is necessary para mawala lahat ang duda ng tao. Ilabas nila yung minutes. Ibig sabihin lahat ng
ng ano nila, make it public. Tama. Ano bang problema roon, no? Unless meron nga silang pinagtatakpan. Yun! Ngayon, para ma-disabuse yung publiko na ang ICI ay isang galamay ng Malacanang para pagtakpan yung skandalo, talagang hindi nila ilalabas yan. But if they are not protecting people involved in this scam, in this scandal, they should release any and all, no, of the transcripts of the previous investigation sessions, no? Para lang sa ganon, wala nang iisipin pa tao, ngayon, nailabas na ho namin, eto, walang redacted dyan. Ano ba yung redacted sa wikang Tagalog o Bisaya, Adman? Tinanggal? Or walang tinanggal, walang in-erase. So, in other words, open talaga. Alam mo, pag ginawa nila yan, papalakpakan tao. Magkakaroon ng pagsalig ng anong tawag nito? Ano bang pagsalig sa Tagalog? Pagtitiwala. Hindi talaga pwedeng mawala yung titi Pagtitiis. Pagtitiwala. Yan ang yan ang pagtisyaga. Importante yan. Pag nawala yan, talagang hindi maniniwala tao. May suggestion na si Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, Sir Jay, na mas maganda daw may isama na mga religious representative at saka opposition representative itong komisyon, itong ICI para maging mas credible at balance ang magiging investigasyon po nila. Sa ngayon ho ba kayo doon? Dapat lang pero hindi papayagan yan. Kasi remember, ICI was established by Malacanang itself, no? Hindi nga nila dinaan yung paggawa ng komisyon sa Kongreso because they want anong tawag nito, a controlled environment, no? Kumbaga sa crisis management, ICI is a crisis management by Malacanang. And they cannot afford to put independent people there to represent the public, no? Because they cannot control the environment anymore pag may ibang tao na. Kaya nga appointed hinihirang. Ano bang hinihirang lang? Tinanggal nga nila si balak nilang tanggalin, inunahan lang sila kasi pinag-iinitan nila si Magalong dahil si Magalong is very independent. No? So ang niretain lang nila si Andy Reyes, former Makati judge, former Supreme Court Justice, at saka si Babes Romualdez, Babes Singson, no? Na bagamat kilala natin yan, pero hindi naman ganun kalinis din dahil ang daming problema nung MWSS nung panahon niya, nung siya nakaupo bilang DPWH. Ako, ang daming nabubulgar ni Manong J, kaya bilib na bilib ako dito Alam niya lahat ng mga baho ng mga durobo. Kaya, nakita nyo. Siguro sa susunod, malalaman natin dito kung totoo bang may makukulong o wala. Ito ay laro ng laro ito ng kaya nga sabi, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos ang gulo. Kaya nilang baligtarin ang batas, kaya nilang i-bend ang batas. Huli na nga na-u-turn pa 'Di ba? Ando na sa dulo. Pangalan na itinumbok. Nahiliko pa, pakaliwa. Hirap Sumwerte na naman si Balulong. Kawawa na naman ang mga DE. Kawawa na naman ang mga kontraktor. Dahil ang pinagbibigyan ng pera, parang maabsuelto daw di umano. Maabsuelto bakit? Wala na ho. Malinis na ang kwento dito sa Malemaleta. Pero, abangan natin. Kasi, ang usapin, may dribble pa. Kung sakali daw sa iluklok, muli, kung ihalal siya ulit ng committee, bilang chairman, magkakaroon ng investigasyon ng Blue Ribbon patungkol saan? Alam nyo na. Pero sana hindi na ito iboto ng mga senador, bagkus, ibalik si Senador Marcoleta. Bakit gusto mo uli magpaluklok? Gusto mo uli maging Blue Ribbon chair?
Oo, Pinky. Tanong lang ho, di ba nag-resign ka nga? Tapos ngayon, biglang belta, biglang bawi, biglang gusto mo na. Ulit. Hindi naman pwede yun. Ito nga si Senador Marcoleta, hindi naman siya nag-resign eh. Oo, pinalitan siya. Di ikaw, hindi ka na rin pwede. Iba na lang. Kung hindi Senador Marcoleta, mag-isip-isip kayo kung sino ipapalit. At sa November 14, baka makarinig tayo, iba na rin ang alam niyo na ba? Di ba? Kaya natatakot sila, baka mamaya kasi pwede mangyari, 'di ba? Yung ang 15 dati biglang nagulat tayo, pinalitan si Senador Escudero biglang bilang Senate President. Nagulat tayo. Nilihim sa ibang senador eh. Tapos binoto pala ito si Tutasin. Ngayon, baka mamaya sa bago mag-14, may makarinig tayo ng balita na napalitan na ulit. Sana lang. Kasi wala naman talagang saysay. Wala nang kaganda-ganda at sustansa ang mga sinasabi. Patungkol lagi at laban sa mga Duterte ang naririnig natin. Di ba? Ano meron dito? Inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga plano nito sa gitna ng mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa isang social media post, sinabi ni Senador Ping na sakaling muli siyang ihalal bilang chairperson ng Blue Ribbon sa November 10, itutuloy nito ang pagdinig sa November 14. Ayon sa Senador, may plano rin siya para mapabilis ang paghahain ng mga kaso laban sa mga politiko, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga tiwaling kontraktor. Aniya, iimbitahan niya sa Blue Ribbon hearing ang isang very important witness at si dating Technical Sergeant Orly Guteza para magbigay linaw sa kanyang sinumpaang salaysay. Si Guteza ang umano'y testigong ipinisinta ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng komite noong September 25. Inihayag nito na nagdala siya ng mali-maletang pera na tinaguri ang basura sa mga bahay ni na dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang nagbitiw si Lacson bilang Blue Ribbon Chair matapos makatanggap ng mga hindi paborableng pahayag mula sa kapwa senador. Kinumpirma naman ni Senate President Vicente Soto III na pinakiusapan ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc na muling pamunuan ni Lacson ng naturang komite. Ganun ba? Pamunuan? Bakit? Para saan? Grabe naman, nag-resign na nga eh. Bakit ayaw nyo doon sa minority ibigay? Ibalik nyo doon kay Senador Marcoleta kasi doon lang nagkakalinaw-linaw lahat ng mga malabong bagay-bagay na mga binabato nyo. Gagaling nyo, Kaya nagtataka ito si Manong Jay. Confused siya eh. Meron ba talagang makukulong bago magpasko? Itong mga kurap na to, pagpapakulong sa mga politikong kurap bago malabong mangyari, yan ang sagot. Sagot dito Hindi ko alam kung meron kayang makukulong. Yung the big piece kasi ang inaabangan natin eh. Bakit wala? Hanggang ngayon, tahimik. Tahimik sila. Manong, kaya ba na umabot bago magpasko may makulong? Pwede pero mukhang malabo. Kasi number one, wala pa tayong nalalaman na isinampa nilang kaso. So ang reklamo, isasampa muna yan sa piskalya. Tama. Pagdating sa piskalya, ipapaalam doon sa kinasuhan, bibigyan siya ng sapat na panahon para sumagot. No? 10 days. 10 days. 10 days. Na pagkatanggap. So pagkatanggap yan, bibilang ka. Pagkatapos yan, sasagot yan. Or pwedeng humingi ng extension dahil yan ay allowed by law. No? Kasi due process tayo eh. Unless alisin nila yung due process. No? So pagkatapos yan, sasagutin noong naghabla yung counter affidavit nung inihablang, halimbawa, engineer, contractor, or congressman, no? Pagkatapos niyan, mag-rejoinder pa yung akusado base doon sa sinagot nung umuusig sa kanya. So, matagal yung proseso. Pero kung, halimbawa, may isang payang bukas, mga kalawa, November, preliminary, malalaman natin kasi hindi naman kaagad porke sinampahan makukulong kaagad. Tama. Under the due process ng ating saligang batas. Ngayon, kung yan ay non-bailable, pwede siguro pagka nadesisyonan na
ng piskalya na isampa sa korte at ang korte magsasabi, o sige, ito yung warrant, dakpin yan, at yan dahil yan sa plunder case, katulad ng isinampa nitong bago lang, pang-apat na yata plunder case yan ni J.J. Suarez ng Quezon. Hala! Pwede kang makulong, no? Ngayon pa lang natin nabalitaan yan, ha? Thank you, ha? Manong Jay, ha? Naku, pang-apat na pala na plunder case. Sana magtuloy-tuloy, ano? At wala ng bail. Pero until a warrant is served, no, on the basis of the recommendation of the prosecution, whether it's the state prosecutor or the ombudsman itself, no, wala pang makukulong. Ayaw kasi natin mag-entertain ng false hope, no? Kaya natin binabanggit itong proseso para na sa gano'n malaman ng publiko. May isang panukalang batas ngayong isinusulong dyan sa Senado. Sir Jay, si Senate President Tito Soto, itong panukalang batas na Independent People's Commission. Para ito, layunin ng batas na ito na gawing permanenteng batas yung umiiral na executive order ng Pangulo na nagtatag ng ito ngayong IPC, itong Independent Commission for Infrastructure. Ano po masasabi po ninyo? Siguro maganda basahin muna natin kung anong nilalaman yan. Baka yan ay overlapping naman sa function. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pa yan. Ano? Kasi para mas sinasabi natin, araw-araw may corruption sa Pilipinas. I mean, yun ang pag binasa mo, bakit kinakailangan ng batas na permanente? Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy yung nakawan. Kasi dapat yan, ano lang yan as the need arises, no? Parang mag-ano ka ng Manglapos Commission, ng Sagisag Commission, pag may malaki talaga, no? Pero pag sinabi mong gagawin mo ng permanente yung batas, ibang connotation yan, especially sa pandaigdigang media, no? Yan kita nyo naman Hindi natin nabalitaan yun Kayo ba nabalitaan yun? May 4 na plunder case laban dito kay Panort? Bakit nyo nasabing Panort? Di ba Panort na yung buhok? 4 na plunder case, sana magtuloy-tuloy. At sana makasuhan kasi malakas bumira yan kay Bibi Sara Yan yung mga attack dog ni Balulong. Balita ko nga Ang balita ko dyan mamaya na, susunod na pala. Pagkukongkreto na yung balita na yun. Pero ito, sabi ni Manong Jay, 4 na talaga. Paabutin pa ba na 10 na plunder case bago makulong? Huwag naman. Sa bagay. Sa Pilipinas kasi kayang baliin ang tama pwedeng mali. Ang mali pwedeng maging tama. Yan ang sabi ni Aling Ledesma na nakuha niya doon kay Bender, Mr. Bender. Kilala si Mr. Bender. At kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, like and share. Bye-bye. At shoutout pala sa mga OFW. Ating mga kasamahan dyan. Kaibigan, kabarkada, kababayan, shoutout ng bonggang-bongga. Bye-bye!